Yan, muli. Ayan, muli po tayo ulit magpapatuloy sa ating pag-aaral sa uling bahagi ng chapter 27 ng Isaiah, no? At tayo po ay magsama-sama muli at tayo ay manalangin bago tayo magsimula. Samahan niyo po ako. Ama, maraming salamat po sa buhay na panibago, Ama. Maraming salamat po, Panginoon, sa karunungan, sa kalakasan na binibigay mo sa amin upang maipagpatuloy namin ang aming paglilingkod sa iyo, ang aming ang pagtunggo namin sa iyong pagkatawag sa amin. Gabayan niyo po ako, kayo po ang manguna sa gawain ito, kayo po ang manguna sa akin na magbabahagi ng iyong mga salita, Panginoon. At gabayan niyo po ang mga kapatid ko na nasa malayong lugar at nandito sa online, na magkaroon sila ng stable na connection upang sabay-sabay naming matutunan at maunawaan ang iyong mensahe, Panginoon, na ito ay sa darating na panahon ay makita namin ang iyong pangako, Panginoon. Tinataas po namin ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Okay, so magandang gabi po, Pastor Dom. Siyempre, early bird na naman. So tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral. Nasa huling bahagi na po tayo, nasa chapter 27, huling bahagi, verse 12 and 13. At kahapon nga po, ay magbalik tanaw lang tayo sa ating pinag-aaralan na tumutukoy ang verse 10 at ang 11 sa pagsira o pagwasak ni Yahweh sa mga tanggulan. Dahil wasak na, ito ay mga baka o mga alagang hayop na lang ang makikinabang, no? At hindi na ang mga tao na dating namumuhay ng marangya, subalit sa pagiging tiwala sa sarili at sa mga ibang Diyos-Diyosan na sa halip kay Yahweh ay ito ay nasira. At dito yung sa verse 11 yung sanga na natutuyo, ito po ay tumutukoy din sa mga tao o mga bansa na hindi na nampalataya at walang karunungan. Ibig sabihin walang pagkakakilanlan o sa galing salita is naging hangal sila dahil hindi sila nanampalataya kay Yahweh, at ito nga ang naging resulta at kahinatnan ng kanilang mga naging desisyon. At dito sa ating pagpapatuloy sa verse 12 to 13, mamaya po after ng 13 ay i-recap ko ang kabuuan ng chapter 27 sa abot ng aking makakaya. So, ang 12-13 ay inaasahan kung kailan babalik ang Israel mula sa pagkakalat sa lupa. At ito ay pagtukoy sa mga palatandaan at nagpapahiwatig sa buong Israel. Ang buong rehiyong ito ay ayusin at lilinisin ng Diyos at ibabalik ang kanyang mga natitirang mga remnants o mga labi na kung saan ay sila ay aawit at makakapagsamba kay Yahweh. Sa verse 12, sa araw na iyon ay titipunin ni Yahweh ang mga Israelita gaya ng inaning trigo mula sa ilog Euphrates hanggang sa hangganan ng Ehipto. Sa King James Version, and it shall come to pass in that day that the Lord shall beat up from the channel of the river unto the stream of Egypt, and ye shall be gathered one by one, O ye children of Israel. So, ang talata ito ay tumutukoy sa pagtitipon o pagsasama-sama ng Diyos sa mga tao, sa mga lahi na labi. Dito po sa araw ng pagdating ng Diyos, ang salitang ito ay tumutukoy sa kasiguraduhang panahon, no? Siyempre, wala pong nakakaalam kung ano yung specific na date nito o anong taon. But again, malinaw na sinasabi dito na sa araw na iyon, ibig sabihin ito po ay mangyayari na iipunin o pagsasama-samahin ni Yahweh ang mga lahi ng Israel na kanyang bayan. At dito nga po ay inilintulad ito sa trigo, no? Alam naman natin yung tinutukoy na trigo ay ito yung mga namunga, no? Namunga sa matabang lupa. So ang mga lahi ng Israel na nagkalat sa iba't ibang lugar, syempre ito ay tumutukoy din sa kapanahunan natin na mga naman ng palataya. So ang mga ito ay
ito nga ay kanyang pipisanin isa-isa. Ang kanyang mga pinili na lahi mula sa agos ng ilog Euphrates hanggang sa batis ng Ehipto. Ang mga tao ay ibabalik sa kanilang sariling lupain kung saan sila makakapagsamba muli sa Panginoon. So ito po yung sa mga past few days ay nabanggit po ito ng ating pastor na ito po ay tumutukoy sa end times na yung sa pagsama ng Panginoon sa mga mananampalataya. Dito sa Book of Isaiah ay ang tinutukoy dito ay ang Israel, pero alam naman natin na ito ay ang kasamang sa kasalukuyang panahon ay ito yung mga mananampalataya. Maaring ito rin ang isang katiyakan para sa mga tao ng Juda na hindi malilimutan ng Panginoon na sila ay pinili at nabihag sila, subalit ito ay kukunin at babawiin ng Panginoon mula sa kanilang mga nagpahirap sa kanila. So titipunin niya ang lahat ng mga sumampalataya sa kanya at dadalhin niya ito sa kasama ang mga iba pang nanampalataya. So ito po yung yung promise ng Panginoon na dahil sa kanyang pangako sa atin ay hindi nagbabago ang kanyang salita. So ito yung pagtapos ng kahirapan, ng kasamaan, at ito po yung puro mararanasan natin is kapayapaan, no? Ang tema ng talata ay madalas na umuulit sa sinulat ni Isaiah sa chapter 11, 12 to 16 na tumutukoy nga ito doon sa chapter 11, 12 to 16 at 35, 1 to 10 na ang Panginoon ay tapat sa mga Israelita hanggang sa wakas anuman ang mangyari. Chapter 11, 10 to 13 na ang Panginoon ay tapat sa mga Israelita hanggang sa wakas anuman ang mangyari sa pagitan ng noon at ngayon. So ang ginamit na paglalarawan dito ni Isaiah ay tungkol sa isang magsasaka, no? Nabanggit nga dito yung trigo, yung palay, at dito ay ang Panginoon ang aani. Siya yung tinutukoy dito na magsasaka na kukuhain niya ang mga inani niyang mga butil at ipoproseso ito upang alisin at hiwalay ang mga hampok o ampaw na mga palay. Ibig sabihin ito yung mga hindi totoong nanampalataya. Ihiwalay niya at iipunin ang mga ito sa araw na kanyang pagdating. So aawitan ng Panginoon at sa pagdating ng Diyos ay dadalhin niya ang mga kanyang mga mananampalataya sa isang maayos at maunlad na sitwasyon na wala ng kasamaan, paghihirap o anumang mga negative na pangyayari o sitwasyon. So ang kaguluhan at paghihirap ay magwawakas. Lahat ng mga hindi sumampalataya sa kanya at di kumilala sa kanya ay may iwan at kasama na maghihirap at hahatulan. So ang lahat ng mga hindi kumilala sa Diyos ay lahat ng mga hindi kumilala sa Diyos ay hindi niya isasama sapagkat sila ay namuhay sa pagtalikod at pagsuway sa kanyang mga utos. Ang mga ito ay patuloy na maghihirap sa darating na panahon at ang mga tunay lang na mananampalataya ang kanyang makakasama. So ang trigo ay nilalarawan dito na namunga sa matabang lupa. Tulad nga po ng ang salita ng Panginoon ay isang pagkain, no? Pagkain. So tayo ay mga butil. Ang kanyang salita ay isang butil at may pinatutukoyan dito na samba bumagsak yung mga salita niya. Sa matabang lupa o sa buhanginan o sa batuhan lamang na tinuka lamang ng mga ibon, no? So ito po ay tumutukoy sa mga mahihina or hindi totoong mananampalataya at ang salita na bumaba sa matatabang lupa ay ito yung mga taong totoong nanampalataya sa kanya at ipinamuhay ang kanyang mga salita. Ang mga tao ito ang mga nagtiwala, nanampalataya at sumunod sa kanya na nagpakita ito ng bunga ng tagumpay. Ito ang success na maituturing
na ang mga mananampalataya ay totoong nanampalataya sa Kanya at ito ay nakikita sa kanilang pamumuhay at makikita ang resulta. So ito po yung pagpapala na binibigay ng Panginoon sa mga totoong Kristiyano. So marami ang hindi pa rin nakakilala sa Diyos, marami pa rin ang nagtatalo-talo, at again, doesn't matter kung ano man yung nangyari, but again, malinaw sa Biblia, malinaw sa mga sulat ng mga lingkod ng Panginoon, na siyempre alam natin Panginoon din ang nagsulat, na ang kinasinan ng Panginoon ang sulat na ito, na ito yung mensahe na siya lamang ang dapat nating papurihan, siya lamang ang dapat nating pagkatiwala at manampalataya. So dito po mas lumalalim at lumalago ang isang tao dahil sa kanyang totoong pananampalataya. Subalit hindi isinusuko ng mga tao ngayon ang kanilang mga sarili sa Diyos. So again, there's a pride pa rin, no? Pride ang nangunguna, pride pa rin ang pinaka nangingibabaw sa mundo. Subalit dito ay ang mga labi ng mga Israelita o mga remnants ay kanyang ititipunin sa mga nagkalat sa mga ibang bansa. So alam naman natin na ang mga Hudyo ay kahit yan ay nagkalat sa maraming lugar, ay patuloy pa rin po itong pinagpapala ng Panginoon. Na ang mga to ay talagang isa sa mga yung mga investor ng mga malalaking kumpanya, hindi lang talaga sila bulgar, no? Hindi lang talaga yung masyadong kinakalat, kasi nga hindi naman sila namuhay sa ganung pamuhay, kundi nakabase pa rin sila sa utos ng Panginoon. So ang pagtitipon ng mga anak ng Diyos sa huling panahon sa kanyang pagdating ay isang katuparan ng mga propesiya sa ating mga nabasa sa Biblia, mula sa mga aklat ng nila Isaiah, sa Jeremiah at iba pang mga sulat ng mga apostol. So isa pang tunay na hindi nagbabago ang salita ng Panginoon. Tayo ay isasama niya ang kanyang mga tunay at totoo na nampalataya sa Kanya. Ang katapatan ng Panginoon ay panghabang buhay, no? Again, napaka-faithful po ng Panginoon. Yung lahat ng mga sinabi niya sa Bible, wala po nagkakamali, walang pagkakamali at hindi nagkakamali. So, anuman takbo o pagbabago ng mundo, marami nagbabago, subalit ang kanyang mga salita na isinulat ay hindi kailanman mababali. Konkreto, firm at matibay na pundasyon ang meron ang Panginoon. Again, siya ang lumikha ng lahat. So binabati, magandang gabi po kina Sir Charlie, yan, from Baler, Kagawad Israel Camara from Matimonan, siyempre kapatid Greggy Conopio, yan mga kapatid na mga kababata ko po yan sa Quezon, siyempre Brother RJ Manyatal from Laguna. So magandang gabi, sama-sama po tayong mag-aral. Ang linyang mula sa ilog ng Euphrates hanggang sa hangganan ng Ehipto ay tumutukoy sa mga lugar kung saan doon napadpad ang ibang lahi. Ang mga Hudyong nagkalat ay patuloy pa rin pinagpapala ng Diyos, gaya ng nabanggit ko nga kanina. So ang pangako ng Diyos na nandun pa rin po yung protection niya, no? Nandun pa rin po yung kanyang gabay sa kanyang bayan. At alam natin na dumaan man sa paghihirap ang Israel, dahil ito po ay sa kadahilanan na sila ay nagkasala, tumalikod, at siyempre bilang isang ama, nandun yung pagdidisiplina niya sa kanyang mga anak. At dito makikita natin na nandun po yung bagay na isasama niyo ito, may restoration na mangyayari. So may pagpapatawad at restoration na kasama sa paglago ang kanyang mga pinili. So nangangahulugan din ito ng paghihiwalay ng mga tao ng Panginoon. Ibig sabihin, ito yung mga mananampalataya sa mga taong tumalikod at sumuway sa Kanya. At isang mabisang pagtawag mula sa ibang bahagi ng lupain o ng mundo. So gaya na nabanggit, gaya ng bungang pinupukpok at hinihiwalay sa puno, ang mga butil na hiwalay sa uhay, at iba pa ay ang butil na hiwalay sa uhay at iba ay nagpapakita ng isang
kumpirmadong totoong pananampalataya, totoong naglumago, totoong namunga na isang Kristiyano. Sapagkat ang mangyayari na ito ay ang pagsasama-sama ng mga totoong anak niya. Hindi ginagawa ito sa pamamagitan ng totaling paghihirap, kundi ito ay sa pamamagitan ng soberanya ng Panginoon, kapangyarihan at pangako niya na matutupad ayon sa propesiya na naisulat dito sa Biblia. Ang kapangyarihan ng Diyos tungo sa kaligtasan na sa pangasiwa niya ng kanyang mga tanim ay umaabot sa batis ng ilog hanggang sa batis ng Ehipto, mula sa ilog Euphrates. Sa pangpang na ito ay tumutukoy ito sa lawak at laki ng lugar na kung saan nagkalat ang kanyang mga anak o ang kanyang bayan na Israel. Sa pagtatapos ng talata na may temang pagsasama-samahin ng Diyos ang kanyang mga anak sa araw na iyon o sa araw na kanyang pagdating, ito nga ay tumutukoy sa mga labi ng Israel, at sa kasalukuyan nating panahon ay tayo yung mga mananampalataya na patuloy na sumusunod at nagtitiwala sa Kanya, na may pananampalataya na mahalaga na malaman natin na ang pangako ng Diyos ay hindi kailanman nagbabago, hindi kailanman mapuputol o magsisway, no? So anuman ang maging pagbabago ng takbo ng mundo, lahat ay lilipas, magbabago, subalit ang pangako niya na iligtas ang kanyang mga tunay na anak at tunay na sa kanya ay matutupad at mangyayari. Kaya tayo mga kapatid, anong klaseng trigo ba tayo? Tayo ba ay ipa lang na walang laman o ipa na may palay, no? So ito po tumutukoy sa ating pananampalataya. Tumutukoy ito sa ating relasyon sa Panginoon, na marami nagsasabi na they are Christians, they are son of God or lingkod ng Panginoon, subalit hindi nakikita, no? Hindi nakikita sa ating mga pamumuhay. But again, ang talata ay malinaw na tinutukoy ang mga anak o ang mga pinili ng Diyos na totoong nanampalataya sa Kanya, at sa mga sa end times na to ay ito ang Kanyang isasama doon sa lugar na kung saan niya bubuuin ang punong-puno ng kapayapaan. Yan, tayo ba ay ipa lamang na buo pero walang laman, o tayo ba ay trigo na siksik ng bunga o ng laman? So again mga kapatid, patuloy tayo sa pagsunod sa Panginoon. Ang panunumbalik, ang mensahe ng chapter na to at ang talata ay tumutukoy nga doon na sa mismong pagsasama-sama ng Diyos sa kanyang mga pinili, sa mga taong sumunod at nanumbalik sa kanya. Siyempre, dito nga po ang nakita natin is ang mga Israelita. Verse 13, ang pagtunog ng trompeta, tatawagin pabalik sa Jerusalem ang mga Israelitang nangalat sa Assyria at Ehipto upang sambahin nila si Yahweh sa banal na bundok sa Jerusalem. So sa King James Version, and it shall come to pass in that day that the great trumpet shall be blown, and they shall come which were ready to perish in the land of Assyria, and the outcasts in the land of Egypt, and shall worship the Lord in the holy mount of Jerusalem. At ang talata ito ay ang pagtawag sa pamamagitan ng sigaw o trompeta ng Panginoon, na mangyayari sa araw na iyon ay kapag gagawin na ng Panginoon ang mga bagay na ito na nabanggit nga sa verse 12. Para dito ang tekstong ito sa darating na panahon ng Mesiyas, kung kailan ibabalik ng Panginoon ang kanyang mga nagkahiwa-hiwalay na lahi. So, hihipan ang malaking trompeta, ibig sabihin ay ang pagpapahayag o ang pagtawag sa mga ito. So, ang pagtawag sa mga ito na tinatawag na
pagpapauwi or pagpapabalik sa kanila. So, inaasahan ni Isaiah ang araw na ito sa huling panahon kung kailan ay titipunin ng Panginoon ang lahat ng pag-aari niya. Again mga kapatid, at dito sa talatang ito ay may mangyayari sa darating na panahon, sa darating na araw ng Panginoon na tayo ay tatawagin, no? Isang senyales na ginamit dito ang trompeta, ito ay pwedeng kanyang may pangyayari or isang salita ng Panginoon na tayo ay magsasama-sama at dito ay dadalhin tayo sa lugar kung saan wala ng mga karahasan o kasamaan. Ang trompeta ni Isaiah para sa pagtitipon ng mga ito ay umaangkop sa paglalarawan ni Pablo tungkol sa tunog ng trompeta na maririnig sa pagdating ni Kristo, sapagkat ang Panginoon ay bababa mula sa langit na may sigaw ng utos, na may tinig ng arkanghel at may tunog ng trompeta ng Diyos. At ito nga, at ang mga patay kay Kristo at ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin una. So nababasa po ito sa 1 Thessalonica 4:16. Iniulat din ni Isaiah ang pagbabalik sa hinaharap ng mga nakakalat sa Assyria at Ehipto sa literal na kahulugan. Ang mga bihag na naunang pananakop ay pauuwiin balang araw. Sa karagdagang kahulugan, sa huling panahon ang Israel ay muling uunlad at dito ang kanyang lupain ay magiging mapayapa. Ito ang listahan ng mga dinalang bihag sa lalawigan ng Babylonia. Ito yung mga tinutukoy doon sa sa mga natira doon sa nabihag. Maalala natin na hindi po lahat ng Israelita ay yun yung tinutukoy doon sa mga naunang pag-aaral natin, kundi ito yung mga remnants na tatawagin. Again, tumutukoy din ito sa kasalukuyang panahon na sa mga mananampalataya na totoong namuhay sa Kanya. Nanirahan sa Mikas 4:7-8, ang mga mapilay na lalabi ay bibigyan ko ng bagong buhay at ang mga tinapon ay gagawin ko isang malakas na bansa. Akong si Yahweh ang maghahari sa kanila buwat sa bundok ng Sayon sa araw na iyon at magpakailanman. At sa verse 8, at tungkol naman sa iyo, burol ng Sayon, kung saan binabantayan ng Diyos ang kanyang bayan gaya ng isang pastol, ikaw ay muling magiging sentro ng kaharian katulad noon. Sa Daniel 2:44, sa panahon ng mga haring iyon, ang Diyos sa kalingitan ay magtatatag ng isang kahariang hindi maibabagsak kailanman, ni masasakop ni naman. Dudurugin nito at ganap na wawasakin ang iba pang kaharian at mananatili ito magpakailanman, kaya't hindi na makakabangon ang mga iyon kahit kailan. So ito ay tumutukoy doon sa mga bansa na pababagsakin ng Panginoon, na mga kumalaban at nagpahirap sa Israel. Sa pagtatapos ng talata, nagpapaalala ang talata 13 sa atin na tayo ay manumbalik at isuko ang ating buhay sa Panginoon. Ang pagtawag ay sumisimbolo sa pagliligtas ng Diyos dahil ang bawat lumalabas sa salita niya ay nagsasaad ng kaligtasan. Ang pagdating ng Panginoon ay ang pagbaba ng Panginoong Hesus ay simbolo ng ating pag-asa at ng kaligtasan para sa ating mga kasalanan na hindi tayo makakalapit sa Panginoon kung hindi dahil sa buhay na ibinigay ni Jesus. Saan ba natin gusto makasama? Sa mga ampaw o hampok ng mga trigo o sa mga totoong tumubo sa matabang lupa at punong-puno at naging matibay ang pananampalataya. So makikita natin mga kapatid ang pagtawag ng Panginoon mula doon sa
sa ilog ng Euphrates at ng Ehipto ay tumutukoy ito sa lawak o sa pagitan kung saan doon napunta ang ibang mga bilang, no? Matatandaan natin na pag-aralan natin sa ibang kabanata na mahirap makita ang mga labi na ito, no? Ito po yung mga remnants na ililigtas ng Panginoon. Again, maraming mananampalataya sa panahon ngayon ang patuloy na namumuhay sa maling katuruan, sa maling sa panaling pag-aaral. Kasi mali rin yung tinuturo ng mga pastor, mali rin yung tinuturo ng mga namumuno. So, sa verse 13, tumutukoy ang talata sa pagtawag ng Panginoon sa kanyang bayan, sa kanyang iglesia, at ito ay nagpapakita ng kaligtasan at tumutukoy ito sa resulta ng pagsunod at pamumuhay na ayon sa kanyang kalooban. Bigyan lang natin ng pagbabalik tanaw simula verse 1, no, hanggang verse 13 na ang pagliligtas ng Diyos sa bayang pinili ay nagpapahayag din sa kasalukuyang panahon. So, mahal ng Diyos ang kanyang mga anak, kaya patuloy niya tayong pinapaalalahanan sa kanyang mga salita. Marami ang nagdarasal, marami ang nananalangin, subalit hindi nauunawaan ang kaparaanan ng Panginoon kasi hindi nila kinikilala ang Diyos sa pamamagitan ng pagbabasa o pag-aaral ng Biblia. Sa verse 1, naalala natin yung tinukoy yung libayatan na tutukoy sa isang monster sa ilalim ng dagat na ito ay isasama ng Panginoon sa mga parurusahan. At muling paalala ng Diyos sa atin na huwag tayong huminto at mawala ng pag-asa. At kung matagalan pa siya o ilang libo pa ang dumaan, ay kung mamatay man tayo, ay alam na ng Panginoon kung saan na tayo. Alam na natin kung saan tayo mapupunta. Kung ilang libo pa man ang lumipas, ay darating ang Diyos. Hindi na tayo dapat mamblema pa kung kailan ba talaga o anong specific na date darating ang Panginoon. Kung mamatay man tayo, ay darating pa rin siya. No? Tatapusin ng Panginoon ang mga paghihirap at kasamaan na nangyayari. Tanging kapayapaan na lang ang mararanasan ng mga totoong mananampalataya sa Kanya at itatapon niya ang mga kanyang parurusahan sa impyerno. So verse 2, tumutukoy naman ito sa ang masayang pagpapahayag ay naghihintay ng panahon kung kailan ang mga tapat na kinikilala na papapala ng Diyos ay maaaring maggalak sa pamamagitan ng awit. Ang ubasan ang tinukoy at dito ay nagpapahiwatig ng parehong kayamanan ng mga pagpapala ng Diyos at ang moral na espiritual na pagbabago ng kanyang mga tao. Ang verse 3 ay dito naman sa paglalarawan ni Isaiah sa isang ubasan ay kaibahan sa isang naunang awit. Ang Panginoon ang tagapag-ingat at ang ubasan ay ang Israel at Judah. At dito nga po ang awit ng Isaiah 5 ay naglalarawan kung paano maingat na maingat ng Diyos ilagaan o binantayan ang kanyang bayang Israel. So hindi niya ito hinayaang mapahamak, bagkos ito ay dumaan sa mga pagsakop, paghihirap at pagiging alipin, subalit ito ay isang pagtuturo ng Diyos sa kanyang bayan upang ito ay madisiplina. Yan. Sa verse 4, sinabi niya dito na hindi naman talaga siya totally na galit, no? Kasi yung iba pag galit ay totally tatalikod. Subalit ang Panginoon ay nagagalit siya pero nandun po yung kanyang pagtatama. Nandun po yung kanyang pagtuturo, no? Tinatanggal niya ang mga tinik at ang mga ito ay tinitipon niya at ito nga po ay tinatanggal niya. Ito yung mga bagay na makakapag-adlang sa atin. Kasalanan, pwedeng mga sitwasyon
na humaharang sa atin. So, mga ugali natin, yan, attitude, na binabago niya, kaya dumadaan tayo sa sitwasyon ng pruning. Sa verse 5, dito makikita natin na tayo ay dapat na makipag kasundo sa Panginoon, at dito po ay nandun patuloy po yung ating patuloy po yung kanyang pag-iingat sa atin, patuloy po ang kanyang proteksyon na binibigay sa kanyang mga totoong anak, totoong nanampalataya sa kanya. At darating din ang araw na yun nga, ang Israel ay magbubunga muli, no, na parang panimulang bunga, na maraming puno at maraming bunga ang lalabas sa buong mundo. So ito po yung tinutukoy doon sa pagdating niya na kukunin niya ang mga ito na puno sa kapayapaan na lang yung kanyang kapayapaan na lang yung mararanasan, wala nang paghihirap. Sa verse 7, 8, 9, dito po ay makikita natin na parurusahan niya ang mga kumalaban o sumakop at nagpahirap sa Israel. So, at dito rin nandito rin yung pinakita yung pagtuturo ng yung disiplina niya sa kanyang bayan na sumuway sa kanya, no? Bilang ama, bilang tatay, no, ng kanyang anak, ay kahit kailanman hindi niya malilimutan ng kanyang bayan, although pinabadaan niya ito sa pagtuturo o sa pagdisiplina. Yan. So, at yung kahapon, no, wasak na ang mga inaasahan o mga tanggulan ng mga tao na parang naging Diyos-Diyosan ng mga ito, at dito ay pinapakita ang soberanya at kapangyarihan ng Panginoon na siya lamang ang Diyos na dapat na purihin at sambahin. Walang ibang mga Diyos-Diyosan ang dapat na umagaw. So dito nababanggit dito ang mga pride, ang mga bagay na ating pinagkukulan ng oras, nauubos yung oras natin sa mga bagay na ito na dapat sa kanya tayo nagbibigay o nagpupuri at nananampalataya. Again, nawawala ang focus ng bawat isa dahil may raming kumukuha, marami ang nag-aagaw. So ito yung mga pwedeng career o mismo o asawa or mga mahal sa buhay na nagkokos ng pagkawala mo sa Panginoon. At dito sa verse 11 ay natuyo, no, tinatanggal o nawawala ang mga taong walang pananampalataya. Ibig sabihin ay tumutukoy sa isang natuyong sanga o sanga ng punong kahoy na wala nang magagawa, no, itatapon at ito'y gagawing pagsiga or panggatong. Kaya tayo mga kapatid ay maging nandun tayo sa ating pagsunod sa Panginoon upang tayo ay makasama, no, doon sa mga tatawagin at iipunin niya sa darating ng araw. Sa panahon natin ngayon, marami pa rin ang hindi nandun pa rin yung duda, no, nandun pa rin yung doubt, baka daw tsuri lang or something. Pero again, tulad ng nabanggit ko, ilang libo pa man ang dumating na ang Panginoong Hesus, no? Nandun na yung binigay niya pag-asa at kaligtasan sa atin. Ang gagawin lang natin is unawain natin mabuti kung ano yung kanyang sinasabi, kung ano yung kanyang salita, at ano yung iniuutos niya. So doon tayo makakapamuhay na nakaayon sa kalooban ng Panginoon, na makapagbigay ng kaluguran at kapurihan sa Kanya. So, yun nga mga kapatid, tayo ay patuloy na lumapit sa Kanya, patuloy na manumbalik upang tayo ay magpasakop, no? At doon tayo makakaramdam ng totoong pagmamahal ng Panginoon. Again, hindi dahil tayo nakakaranas ng kabigatan, kahirapan, o anumang sitwasyon na hindi natin maunawaan o tayo ay mismong sukdulang nahihirapan, ay hindi po ito totally na hindi natin kakayanin, no? Kasi dahil kasama natin ang Panginoon,
posible na ito ay ating naging pagsuway sa Kanya. Kaya ito yung nagiging resulta or consequences. But again, may itinuturo pa rin ng Panginoon. Look for the positive side. No? Dito sa 12:13, again, ititipunin ng Panginoon ng Kanyang bayan ang lahat ng Kanyang mga anak na totoong nanampalataya at kumilala sa Kanya. At again, mga kapatid, ang salvation na ito ay mangyayari. Again, hindi po kailanman nababali o nasira ang mga propesiya na ito. Tandaan natin, ilang propesiya na po ang nangyari. Pero ito po, walang hindi nangyari. Yun pala, no? Walang hindi nangyari. But again, sa araw na iyon, pagsasama-samahin ng Panginoon ang kanyang mga anak. At dito, dahil sa pagtunog ng propeta, ito yung magiging way ng pagtawag niya sa mga ito. Again, the Great Tribulation, yung rapture, no? Yung Great Tribulation, New Millennial Kingdom, at yung pagtapon sa mga parurusahan ng Panginoon. At siyempre yung pagsama ng Panginoon sa kanyang mga anak na patuloy na makakaranas, hindi na makakaranas ng anumang pangit na sitwasyon, kundi puro kapayapaan, tahimikan at aaliwin, no? Again, mga kapatid, hanggat tayo nabubuhay, ito yung chance natin na tayo ay manumbalik sa Panginoon. Siguro marami talaga ang hindi pa nakakilala, subalit wag tayong huminto. Kasi yung pag-asa binigay na sa atin, yung paghihintay sa Kanya ay gawin lang natin, no? Wag tayong mamuhay sa kasinungalingan sa takbo ng mundo. Kasi again, ang takbo ng mundo ay trabaho yan ng dyablo, no? Para linlangin ka na, ay, ito na pala yung dapat nating ipamuhay at hindi na yung sinasabi sa Bible. So, mali po yun. Tayo po ay dapat manatili sa Panginoon. Ang salvation ay naibigay, ay tinubos na tayo ng Panginoong Hesus. At tayo po ay dapat na lang tayong sumunod sa Kanya. Again, masarap ang feeling natin kung tayo ay kasama dun sa titipunin ng Panginoon. At hindi tayo yung tinuka ng ibon, no? Na hindi totoong na tumanim sa atin yung salita niya. Yun lang, mga kapatid, ito po ang layunin talaga ng pag-aaral nito, na tayo po ay makarinig. Again, papasalamat po ako sa Panginoon sa biyaya na binigay sa Touching Lives, na kami po ay patuloy na ginagamit, no, na makapagbahagi ng kaligtasan. Again, makapagbahagi ng ebanghelyo, na ito po ang patuloy na magpapatibay ng relasyon natin sa Kanya. So, yun lang po mga kapatid. Bukas po ay panibagong kabanata, chapter 28. Samahan niyo po kami muli every 7 p.m. FB Live po. No? Yan po ay walang humpay, walang tigil. No? So, Monday to Wednesday, ako po ang magbabahagi. Siyempre, ang Thursday to Sunday, ang aming pastor, Pastor Doms Manso, na pwede po tayong magtanong, no? Pwede niyo pong i-PM or pwede niyo i-PM ang aming pastor. So sa Touching Lives, ito po ang aming pag-aaral palagi. So ginagawa na nga po namin to ng January 2023 up to now. So hindi po kami patalon-talon, series po ang ginagawa natin. Nasa Isaiah pa lang po tayo, no? So, yun lang po. Samahan niyo po ako. Tayo po ay tatapos sa ating panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito, sa patuloy na gabay, sa patuloy na stable ng aming internet connection, sa pagbabahagi nito, Panginoon, na ikaw po ang aming tinataas, ikaw po ang aming pinapakilala. Gabayin niyo po ang bawat isa, ang mga nakarinig. Ito po ay magkaroon ng resulta sa kanila, na ito ay makita nila na ang mga salita mo, Panginoon, ay kahit kailanman hindi mababali. Ang iyong mga mensahe na ito ay makapagbigay lalo sa amin ng
ng katatagan na na ikaw ay hintahin, ikaw ay aming patuloy na pagkatiwalaan at asahan. Gabayan niyo po ang Touching Lives, ang bawat kapatid na nakikinig. Gabayan niyo po kami, Panginoon. Tinataas po namin ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Maraming salamat po. Tayo po ay magkita-kita muli. Hindi ko na po nabanggit yung iba kasi talagang very medyo nag-focus talaga ako sa pagbabahagi. But again, kasi nawawala-wala ako pag bumabati ako. But again, binabati ko po ang mga kapatid ko na nakita ko dito, mga kaibigan ko. So magandang gabi po sa mga kita-kita po tayo muli bukas. Bye-bye. To God be the glory. Sa Diyos lang po parangal. Salamat po, Pastor Dom, Sis Irene.